Mga kasolid, humanda na kayo sa isang pasabog na revelasyon na yayanig sa politika. Lumabas na ang mga di umano'y lihim na transaksyon at mga nakatagong plano ni Bongbet na direktang may kinalaman sa ating Vice-Presidente, Sara Duterte. Hindi na ito basta-basta chismis, mga kababayan, dahil ang mga dokumentong hawak natin ngayon ay nagpapakita ng mga transaksyong hindi akalain ng marami na magagawa sa likod ng ating gobyerno. Mula sa mga pondo hanggang sa mga sikretong kasunduan, lahat ito ay unti-unti nang nabubunyag sa harap ng publiko. Ang tanong ng marami, bakit ngayon lang ito lumabas? At ano ang tunay na motibo sa likod ng mga hakbang na ito? Nakakahirap isipin na sa kabila ng pagtitiwala ng taong bayan, may ganito palang mga laro na nangyayari sa itaas. Ang bawat revelasyon ay tila isang puzzle na unti-unting nabubuo, at ang larawan na lumalabas ay sadyang nakakagulat. Manatiling nakatutok, dahil sa bawat minutong lumilipas, mas marami pang ebidensya ang lumulutang na tiyak na magpapabago sa direksyon ng ating politika. Huwag kayong bibitaw, at siguraduhing ibahagi ito sa inyong mga kakilala para malaman din nila ang katotohanan. Si Bongbong at si Inday Sara. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maaari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasalanan mo talaga lahat to, lang yakang mangga ka. Di ba, sinubo mo kami sa bangag mong kapatid. Adik kapatid mo eh. Alam mo palang adik, pinagpipilita mo pa mag-vice president. Kasi bakit? Bakit? Kasi matunog ang pangalan. Kasi hindi mo kaya. Kaya isinubo mo kapatid mo. Walang yaka, kasalanan mo talaga to, mangga eh. Pati si Bibi Sara, dinamay-damay nyo sa mga kabalbalan yung mga pamilya kayo eh. Ikaw talaga. Promotor ng kabalbalan sa Pilipinas, Amy Marcos ang pangalan. Kasi alam naman natin, namamayagpag sa lahat ng survey, si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Ika nga, walkover sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hindi si Bongbong. Correct. Nag-umpisa ka. Anong sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Marcos Jr.? Adik yan, bangag yan, may bagahe yan. Kinumpirma nitong si Amy Marcos, adik ang kapatid niya, pero ipinilit pa rin niya. Naniwala ka nung sinabi niya na malinis na siya? Ano kasi raulo? Amy Kami mag-usap-usap sa isang GC noong September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, dyan, sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone. Andito. At as usual, Samsung na may note. At nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak. Nako, may nagtitestigo sa Senado pagka ilinabas nila si Madriaga. Kaya hindi ho nila papahintulutan na magpunta sa Senado yan si Raulo na yan. Yung Madriaga na yan, hindi ho nila papahintulutan. Malilitsyon yan eh. Ano nang tawa, baka pupunta ni Amy Marcos yan, babatukan niya yung kidnapper na yan. May kaso kidnapper na yan. Di ba? Babatukan niya yung... Ano pinagsasabi mo dyan? Kami bumuo na yung unity. Si Raulo ka ba, ha? Gaganunin niya. Kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Ang sinungaling. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda. Na... Naku, sa tingin ko kahit itong si Tuta Soto, hindi niya gugustuhin maging smoking gun niya si Madriaga. Ano tawag doon yung tawag doon
falsus in uno, falsus in omnibus. Yun. Diba? Meron tayong natututunan mga kabalbalan dito kay Ping Lacson. Si Presidente o si Sara ay tatakbo. Oo. Sinabi Oo. ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo. Magulo talagang panahon na yun eh. Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay. Andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Di ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos noon, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, bigla ang pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang. At ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Yan. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD kasi nungalingan yun. Nako, sinungaling si Madriaga. Ngayon mo palang manalaman, Aimee. Noon pa man sinasabi na namin sinungaling yan. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tapos? Tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako eh. Kasi ayokong pumunta si Bongbong, sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Di ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako Anak ng toko, mas malabo huwa tayo. Yari si Yari, hindi ibibigay ng buong gabinete kay ano. Hindi naman tumutupod sa usapan. Mas malala yung ano na yun, yung deal na yun pag nagkataon, anak ng toko. Sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos,
yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang gano'n ang pinag-uusapan ng PDP. Si Presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang gano'n. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at naon raw sila. Pero wala ako doon. Kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos Ano pa mga asahan nyo sa pamilya na yan? Mambubudol talaga. Inuuwan pala niya yung PDP. Labas si Raul. Lakas ng tama, Brad. Umuo na ho pala yung mama na yan sa PDP. Tapos biglang, ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, porsigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong Vice President. Sabi ko, mahina kang Vice President kasi gusto naming lahat President ka. Magpa-survey ka. Kaya nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat eto nga, talagang undas nun eh. All Saints Day noon, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit papano nakapag-produce kami ng survey at nag-presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya, mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara All. Alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin. Walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD. May kanya-kanyang landas to eh. Talagang magulo nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race. Baste replaced her. So hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, noong November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD para meron na siyang national party. Naghahanda na siya. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC, ano? Happy birthday, Senator Amy. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo? Sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So, hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Dino! Bubudulin mo na naman kami. Kung gusto mo talaga, hindi pwede. Pagpilitan mo, lang ka. Tapos November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yun. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan.
Yan ang statement ni Bongbong November 12. So hindi ko maintindihan saan nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan. Puntahan mo. Puntahan mo si Madriaga sa bunutan mo. November 13 pa, Tapos pakipuntahan mo na rin yung kapatid mong bangag. Batukan mo. Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yun. Sara did not consult him on her 2022 plans. Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong o kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nagkabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong, totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din, talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na eh. So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity, power tandem yan. Sabi ko, uniteam. Tapos sabi, only team. Okay, ilabas ko na to. Uniteam na tayo. At doon nagmula yung unit team, November 16. Yan. Isa yan. Yan, alin na yan. Promotor ng unit team. Okay? So, hindi ko maintindihan yung November 21, nangangampanya na by November 21. Nako. Pero, hindi pa rin napapawi ang galit ni PRRD November 18, bumabanat pa rin kay Bongbong. Asan ang pagkakasundo dyan? Tapos tuloy-tuloy na po, November 21, nasa Davao, nasa Mindanao, November 25, tuloy-tuloy na yung mga partido na sumapi. At finally, matagal to December 14, tsaka lang nag-withdraw at umatras si Bongo bilang presidente. Kaya gusto ko lang itweet itong mga kabuktutan na mga ito at sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko, ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan. Ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Yan. Kahit kailan, hindi ko kinonsinti at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika, kahit ngayon. Mabigat ang ito si Aimee, meron ho siyang malaki ho kasi pananagutan niya sa pagbira na yan kay VP Sara. Siya promotor na unit team na yan eh. Siya mo nang milit kay VP Sara, di ba minsan pagka wala sa si VP, binabanatan niya rin yung mga ganyan. Kasi sinali-sali niyo pa kasi ako dyan sa pamilya niyong mga bangag kayo eh, di ba? Gumagano na si VP Sara, ibig sabihin, pag naiimas-masan si VP Sara, walang niyang mangga to, dinamay-damay pa ako. Swerte ka, hindi ka naging sheriff, walang yan. Kung naging sheriff lang to si Mangga, nakakatawa. Yari, wala na mangga sa Pilipinas. Ubos.
Yun, sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Bongbong. Pangulong Marcos, Pangulong Marcos. alam mo ang katotohanan. Andun ka. Oh. Magkasama tayo. Oh. Kung hindi Adik nga yan, kapatid mo, ano pa? Ba't mo kinakausap na parang normal siya? Yes, adik talaga itong pamilya na to. Sinabi mo, adik siya. Ngayon, kakausapin mo siya na para bang normal siya. May depresya ka rin sa... Ang bihira, mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Oh. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Di ba nga adik yung kapatid mo? Bakit mo siya kinakausap na para bang normal siya? Hindi sasagot ng normal sa'yo ang isang adik, Jaime. Nasa tama ka bang kaisipan? Okay, palakpakan ka namin dahil totoo yung mga sinasabi mo na yan. Ipinapakita mo sa amin yung timeline kung ano nga ba ang nangyari. Pero huwag mong tratuing normal yung kapatid mo. Ikaw na mismo nagsabi na adik, lulong. Nag-aalmusal ng tsongke. Tapos kakausapin mo ng normal. Pambihira. May kasabihan mo tayo na pagka yung meron depresya sa utak, pinatulan mo, para kami depresya sa utak. Meron din tayong kasabihan dito sa PH Update. Pagka yung adik kinausap mo na para siyang normal, para ka na ng adik, palakpakan. Diba? Ganun o yun. Kanya-kanya tayong kasabihan dito. Kung gusto nyo gawarin kayo, walang problema dyan. Yun lang po. No. Palakpakan natin si Mangga. Salamat, Mangga. Palakpakan natin si Mangga. Palakpakan natin si Mangga. Yeah? Kilala niyo si Yeah, Mangga. na talagang tao ni BT Sara? Huhi! Sino ba yun? Pero ma'am, doon sa ginawa niyo ngayon na press con, di ba possible na Ulaan ko yung unang magtatanong. Ano pangalan nun? Yung aso ni Ping Lacson. Yung chihuahua ni Ping Lacson yan, yung babaeng payatot. dito sa Senate, yung impeachment case, hindi kaya ma-question na yung inyong pagiging impeachment judge? Ang totoo, Facts yan eh. Si Raulo Kabateng. Facts yan eh. Timeline yan eh. Ebidensya yan na nagsisinungaling yung source person nila eh. Ano, hintayin niya muna magpunta sa Senado? Ngayon pa lang, point blank. Meron siyang personal knowledge doon sa sinasabi ng si Raulo na yun eh. Di umanong si Raulo. hindi ko maintindihan kung anong koneksyon dito sa impeachment case. Ang sinasabi ko lang yung katotohanan tungkol sa mga pangyayari noong 2021 na walang kinalaman sa impeachment. Mananatiling akong juror at judge at pakikinggan ko yung ebidensya nila. Pero sa aking tingin, wala naman tong koneksyon at hindi naman yata bawal magsabi ng totoo. Kasi ma'am, doon sa hearing kahapon, iwas na iwas sila na yung mga possible probing question, yung pag-question sa credibility dahil sa Senate daw dapat pag-usapan yung credibility ni Madriaga bilang testigo. Yan. Ang sinasabi ko lang, yung mga claim niya, alam na alam ko na hindi totoo. Oo. At palagay ko, walang koneksyon sa impeachment. Ilag na ilag rin ako katulad ng ibang senador na mag-comment whether pro or con. Pero sa mga linathala, itong mga impormasyon niya tungkol sa term sharing, tungkol sa kasunduan, tungkol sa pag-uusap at meeting-meeting. Alam ko kasi yan eh, hindi naman totoo. So ma'am, do you think sinong gumagamit kay Madriaga para Baka gawin ito yung na. sabi nyo nga pagsisinungaling? Eto na! Hindi ko alam, maraming ambisyoso ngayon. Maraming buhayang malaya pa rin. Oh. Nako. So pwedeng Ang may balus-lus connection yan. sa 2028 yung ginagawang pagsisinungaling. Pag ikaw ate, reporter, pagka iniisip mo na walang connection niya sa 2028 election, mag-resign ka na sa trabaho mo. Huwag ka na mag-reporter para si Raulo. PH, ba't lahat na lang sila sa'yo para makasira ulo? Sino ba normal dyan? Sinungaling. Madriaga. Kaya ako dito eh. Hindi para sa mga talyanista niyan, ako, malakas din ang tama ko. Sa kanila malakas mali na lang. Ako, kung titignan tayo ng mga talyanista, di ba? Oy, lakwenta yan. Ano yan? Dutai yan. Di ba? Didilis yan, di ba? Ganun tingin nila.
Pero tayo dito, practical lang ho tayo mga kababayan. Kung ano yung mga nagsusumigaw na ebidensya sa harap natin, na yan si Madriaga, sinungaling, may kasong kidnapping with matching a little bit of murder. Anak ng tawa, pagkakatiwalaan nyo yan. Kung ako, Talyanista Ensaymada, hindi ko man babanggitin ang pangalan yan sa mga vlog ko. Bakit? Anak ng tawa, nakakahiya. Ibibida mo sa mga viewers mo. Ang iyong star witness ay may kasong murder, kidnapping with matching murder? Anak na Petrang Garapa, wag na lang. Kayo-kayo na lang maglokohan dyan. Marahil. Ma'am, but in racing, yun pong mga, sabi nyo nga po, truth, na hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga. Are you also questioning his credibility bilang witness doon sa impeachment hearing? Falsus in uno, falsus in omnibus. Tapos ang usapan, nagsinungaling sa isa. Wala. No, sa timeline doon sa kampanya, doon sa painting niya, ano to pa? Ganyang klase bang mga testigo ang ihaharap sa Senado? Mahiya naman sila. Anak ng toka. Nako, yari kayo dyan kay Mangga. Oh. But yung kahapon po na hearing, yun nga po as mentioned earlier, iwas po yung mga congressman daw na pag-usapan yung credibility. Meron pa pong na-strike off the record ng mga comments And so? about credibility of Madriaga. Do And you so? agree with that, ma'am? Pasensya, hindi ko napakinggan yung hearing kahapon dahil may hearing rin tayo dito yung tungkol sa Roblox, di ba? At naghahanap nga ako ng IME solution na matapos na kasi mga kabataan na nakasalalay doon. Simple lang ang solusyon dyan. Kayong mga magulang, huwag niyong palaroin ng Roblox yung mga anak niyo tapos ang usapan. Walang Roblox. Ano Roblox? Walang Roblox sa bahay ko. Tapos ang usapan. Walang Roblox. Ano Roblox? Roblox. Alam ko na Roblox. Walang ganun dito. Kung gusto maglaro, games na ika nga nasubukan ko na. Pagka hindi dumaan sa akin, hindi ko nalaro, hindi pwede. Yun noon din dyan. Kailangan ko munang makita, malaman na yung laro na yan, hindi delicates. Ngayon, ikaw na magulang, hindi mo alam kung ano linalaro, hindi mo alam yung mechanics ng linalaro. Congratulations! Palakpak ka. Oh, diba? Ganun lang. Kung gusto mong malaman safe ba yung laro na yan, laruin mo. Ngayon bilang magulang, nakita mo yung environment, nakita mo yung chat, kung nakita mo yung mga naglalaro, diba? Nakita mo, safe siya, wala pa laro mo. Yung pinaka-safe na larong linalaro ko, yung Candy Crush. Yung nagka-crush ka lang, nagka-crush doon, di ba? Ano pa, yung... Ano ba lalaro ko? Tetris. Battle Tank. Hindi nyo alam yan kasi Roblox alam nyo. Mario. Hindi yung Mario ngayon yung Mario yung tumatalon siyang ganun-ganun siya. Family computer. Diba? Roblox. Walang Roblox dito. Hindi uso dito yun. Yung mga naglalaro ng Roblox, kadalasan, wala ka dyan. Pero, yun nga, binalita sa Hindi, pero linaro ko din naman ho yan. Kasi hindi ako nagtagal dyan sa laro na yan. Kasi ano ho tayo Lalaro ho tayo, syempre, di ba? Pagka yung politika medyo hindi na nakakatuwa. Pagka merong lumalabas na Madriaga, naglalaro ho tayo kahit na ilang 30 minutes, ang oras, gano'n. Pero hindi Roblox. na kung ano-anong claim, dinawit pa yung pangalan ko, dinamay pa kami na hindi naman totoo. Talagang kinailangan talaga na tuwirin itong kabuktutan. Sabihan mo kapatid mo. Ma'am, balikan ko lang si Madriaga. Yan, balikan ko. Kasi bro. kahapon nagpakita sila ng mga series of pictures and even videos na talagang kung titingnan mo, kasama siya sa inner circle ni Vice President before, during, and after
Pasensya, hindi ko na manalo. nakita. Tulad ng sinabi ko kanina, unang-una, may hearing ako, marami tayong trabaho dito sa Senado. O pagpasensyahan nyo na ho yung kuyang na nagtatanong ha. Yan o naratibo ng mga amo nila dyan sa mainstream media. Pagmukaing kasama ito si Madriaga sa inner circle nito si VP Sara. Di ba paulit-ulit yung tanong, ano yan, ano yan? Bakit ina-hand over sa iyo ni VP Sara yung yung watawat ng Pilipinas? Ano yan, ano yan? Ano tawag niya sa iyo? Ano tawag niya? Kahit narinig na nila, ano tawag niya sa iyo? Boss Ram, Sir Ram, di ba? I-establish nila. Ngayon, ang naratibo sa mainstream media, anak na to ko, huwag nyo kaya, aabutin ko din kayo. Mamaya tayo sa mainstream media, dito muna tayo sa press ko ni Mangga.